Okay, so good day everyone, especially to you, Ma'am Chari and the Traby. So our topic or our report for today is all about the 5D model in planning science lesson plan. So I know you guys already familiar naman sa 5D model kasi previously po ay nagawa naman natin yan, especially sa subject ng science at saka ay minsan ay sa math. So ngayon mali-discuss natin ano ba yung mga teaching strategies, ano ba yung mga role ng isang teacher at ng students pagdating sa 5D model. And also yung 5D model ko ay meron ditong 5 cases na kung saan later on ay mali-discuss ng aking mga group mates ang bawat cases. Okay, so for our introduction, so ang 5D model ay planning lesson plan sa science ay parang naging result ito ng findings ni na J. Myron, Atkin, and Robert Carpius na kung saan itong 5D model na ito ay may key elements which is the tatlong key elements, the exploration, concept introduction, and concept application. So, una ay sa exploration. So, sa exploration, kung mapapansin natin dito, yung mga students is, dito pumapasok yung ating art of question na kung saan dito, simula pa lang, nag-discover sila o nagtatanong sila o nag-aas sila ng question para ma-discover nila yung iba't ibang concept na tinuturo pagdating sa science. And then, sa concept introduction, so, dito na pumapasok yung ating content o yung pinakang subject matter na dapat ay ituturo ni teacher. And then sa concept application, so dito na gagawa or dito na i-apply ng mga bata kung ano yung natutunan nila at kung ano yung in-introduce sa kanila ng mga topic. So, gaya na lang nasabi ko kanina, yung findings ni Myron Atkin at ni Robert Carpius ay yung lumabas sa kanilang findings ay yung mag-create sila ng 5D model, which is ito na nga po na dinidiscuss namin. So, itong 5D model ay nakafocus on providing students opportunities to understand a concept over the time through a series of steps and cases, which is yung kada steps and cases na yun ay engage, explore, explain, elaborate, and evaluate na madidiscuss po maya-maya. And then, itong model na ito is na-develop noong 1987 sa study ng Biological Sciences Curriculum Study na kung saan nagpo-promote ng collaboration and active learning. So dito, pagdating sa itong model na ito ay nagpo-promote ng collaborative active learning na kung saan yung mga estudyante ay kailangan sila ay may collaboration, talagang nag-work together sila para ma-solve yung mga iba't ibang problems o yung mga questions na meron sa kanila. And also analyzing, interpreting, evaluating, and also draw conclusions. So, ito po ay naka-base sa constructivist approach to instruction na kung saan itong model na ito ay effective kapag ang isang student ay nakaka-encounter ng iba't ibang mga concept for the first time because there is an opportunity for a complete learning cycle. And also, it is used in a unit for 2 to 3 weeks in which its space is the basis for 1 or more distinct lessons. So, next na po is ipapaliwanag na ng mga group mates ko kung ano-ano nga ba yung mga strategies o mga roles ng teachers at yung ano ba yung nakapaloob dun sa 5 cases ng 5 people. So, let's talk about the engage. So, ano nga ba ang engage? Ang engage is gaining the attention of students or creating something new for students para mas makuha natin yung attention nila. So, what the teacher does? Determine the students' prior knowledge and knowledge gaps. So, kailangan alamin natin kung ano yung alam ng students at kung ano yung dapat nilang matutunan pa. Foster an interest in the upcoming concepts. So, bago tayo dumako sa bagong konsepto, kailangan yung gagawin nating discussion is more creative para mas magustuhan ng mga students at hindi sila mawalan ng gana sa kapitulate or matuto lang. So, prepare the students to learn new concepts. So, kailangan ihanda natin yung mga estudyante bago tayo dumako sa bagong konsepto. Kumbaga, for example, asking questions for them para meron silang, para magamit nila yung kanilang prior knowledge. So, introduce topic for the first time. So, bago tayo dumako sa ating
to learn. So L, ultimately learn, or what the students learn from the lessons or activity charts. So, ang K daw, ibig sabihin nito ay ito na yung alam ng estudyante. While the W is kung ano pa yung dapat malaman ng estudyante. And then ang L is kung ano yung natutunan nila doon sa lessons. So the last one is maps of conceptual change. So dito, ito yung magsa-serve as the kumbaga, ito yung magiging makikita dito yung mga pabago-bago or dito makikita yung mga nadagdag doon sa kanilang natutunan. Now, we will talk about Explore. Explore is the phase of 5A instructional model. It's a stage where students actively investigate and experiment with new concepts through hands-on activities. So, what the teacher does. So, first, allow the student to actively explore the new concept through concrete learning experience. So, ganun nga, hinahayaan daw muna ng teacher na gawin or mag-experiment yung kanyang mga students. So, next, guide student in going through the scientific method. So, yun nga, ang role daw ng teacher ay laging guide ang student. So, and the last is, let the student make observations and share findings to their peer. So, hayaan din daw yung estudyante na mag-observe and kung ano yung ma-find yung mga estudyante sa kanyang mga kaklase. So, next is, sample teaching strategies activities. So, ito naman yung mga strategies or mga activities. So, laboratory experiment. Next, scientific method drills. Next, hands-on activities. Next, performance tasks, and the last is field works. So, let's talk about the explain, the third part of 5A model. Explain is, this is the foundation or the
i-discuss natin. Pwede nila yung mabisit yung mga online na ngayon na ginagamit din natin. Like sa paggagawa ng mga PPT or information na magagamit natin, pwede tayo mag-research sa mga online platforms. Last is taking computers assist interactive games. Yan yung mostly yung ginagamit na natin sa pagdedemo, yung pag-interactive natin ng mga games through digital technology. Inaano natin dito yung like yung ginagawa natin for Pix One Board. Nakikita nila sa digital yung mga example, tapos nasasagutan na nila ng mas mabilis. Tapos minsan pwede nilang pindutin yung computer, like yung pag-interact nila sa using the interactive games. Yung sa mga pag-games, ginagamitan din natin ng mga technology na rin. Ito naman tayo sa elaborate. So pag sinabing elaborate sa bahaging ito, hindi lamang dapat yung teacher ay nagtuturo. Dapat binibigyan na din ng pagkakataon yung mga estudyante na i-apply yung mga natutunan nila sa pamamagitan ng iba't ibang gawain. And what the teacher does, give the students space and opportunity to apply what they have learned. So ibig sabihin nito, dapat ibig sabihin ay hayaan yung mga estudyante na ipakita ang kanilang mga natutunan sa pamamagitan ng iba't ibang gawain na. So halimbawa nga yung paggamit ng collage, pag-experiment at pag-solve ng real-life problem. And as the student to create presentation or conduct additional investigation to reinforce skills. So dito naman ibig sabihin naman dito ay dapat dito hinihikayat yung mga estudyante na magpresenta o mag-present ng kanilang idea. O magsagawa ng dagdag na pananaliksik. So ibig sabihin doon ay layunin nito na tumibay ang kanilang mga kasanayan dahil inuulit dito at pinapalalim dito ang kanilang mga konsepto. So halimbawa ngayon sa group project at paggamit ng PowerPoint. And number 3, allow the student to establish knowledge before evaluation. So ibig sabihin naman dito ay hindi agad-agad nagbibigay dapat yung guro o yung teacher natin na graded quiz or exam sa bata. Dapat binibigyan mo na sila ng oras para mahasa sila sa nakahalap nila. So halimbawa dito ay yung group discussion or peer-to-peer sharing. Tapos dito naman sa sample teaching strategies activities, creating digital or print infographics o like to illustrate learning. So ibig sabihin naman ito ay nakakatulong ito sa mga bata o sa mga estudyante. Yun nga, sa paggamit lang ng mga visual, yun nga, halimbawa doon yung paggawa ng poster. And number, creating slide presentation. So ibig sabihin dito ay yun nga yung mga paggamit ng presentation like yung PowerPoint. And dito naman sa group discussion ay
dito naman sa engage is kailangan natin mag-gain yung attention ng students natin. So, ang nakalagay dito is magpapakita tayo ng mga object which is i-observe nila, papakumparahin nila yung force and motion. And next is explore. So, dito sa explore, sa example dito sa lesson plan, ang nakalagay dito is magpapakita pa ng videos na merong force and motion. Example, yung mga gumagalaw na sasakyan, yung mga machine. So, nagdi-describe ng movement ng object. And next naman, explain. So, dito, sa explain, pinapaliwanag na yung mismong topic, which is yung force and motion. Next is elaborate. So, after nung explain, siyempre nagkakaroon dito sa elaborate ng group activity. So, dito nila gagawin yung mga activity para yung activity na kung may natutunan talaga sila dun sa discussion. So, ma-apply na nila dun sa group activity. So, dito rin sa elaborate, magkakaroon ng meron ditong guide question na kung talaga naintindihan nila yung pinakang topic nila. And next is evaluate. So, after elaborate na natutunan nila yung topic ng force and motion. So, dito magbibigay tayo sa evaluate ng activity like yung mga quizzes or kahit anong so, nakalagay dito is susulat sila ng paragraph. So, basta dito sa evaluate is magbibigay ng activity based dun sa kanilang pinag-aralan. So, yun lang.